Hi guys! So magandang araw at pinagpalang araw. So another day, another vlog. Hopefully lahat ay okay. At sana lahat kayo ay okay. So sasagutin ko lang yung katanungan ng last vlog ko doon sa na i-post ko is yung tagal nyo na dyan sa Canada, bakit di pa kayo nag-citizen? So mayroong nag-comment sa atin dyan. Sabi ko nga, sasagutin ko lahat ng mga katanungan nyo at yung yung mga opinion na sa amin. Okay? So may nag-comment doon sa ko na sabi niya is tatlong bagay lang yan. May problema sa papeles, hindi pumasa sa exam, lahat ng bansa may examination ang citizenship at ibang record or issues sa papers preventing from obtaining citizenship. Okay, so sasagutin ko para malinawagan tayo lahat kasi mas maganda na yung very open tayo. All right. So the first thing is sasagutin ko yung may problema yung papeles. Okay. So, first of all, pag mag-apply ka pa lang dito pagdating mo pa lang dito to mag-process ka ng permanent resident mo, at saka even niya kahit kukuha ka ng work permit mo pa lang dito, kailangan lahat ng mga papeles mo is true. So, dapat hindi siya hindi siya yung parang falsificated o ginawa sa recto. Kasi dito sa Canada, it's a big deal ang pagsisinungaling. So, on the first place, kung una pa lang, nagsinungaling ka na sa papeles mo, sa processing mo pa lang, kaya na nilang mahuli yan. Kaya na nilang makita kung mayroong mang problema sa mga papeles. So, kung ano yung status mo dun sa Pilipinas, ika nga is, kung married ka, single, or common law, you have to declare it dito sa Canada. Kasi ganun sila kahigpit pagdating sa mga papers. So, hindi mo pwedeng sabihin na may problema ang papeles at the same thing, kung may problema man yung papeles mo, ay hindi po yan i-grant or hindi po yan tatanggapin doon sa immigration or something na magpa-process ng papeles mo. At hindi po kayo makaka-obtain ng kahit na anong papers from here. Kung mag-process man kayo ng work permit, mag-process man kayo ng permanent resident, or kahit na mag-process kayo dito ng citizenship. So, kung may problema yung papeles mo, I think on the first place pa lang, hindi ka na ma-approve. Hindi na talaga matatanggap yung mo. Kasi nung una pa lang, nagsinungaling ka na. So, kung hindi mo dineclare yung totoo, well, that's your fault. Kasi maraming nangyayari yan dito. So, kung mayroong problema yung papeles mo, talaga, hindi ka makaka-obtain or any. Kaso lang sa amin, we've been here for 17 years already. So, dumating ako dito sa Canada 2008. After 4 years, nakuha ko yung family ko. Nakuha namin yung permanent resident namin. So, ika nga yun my first vlog nung sinabi ko dun sa inyo na it's our choice. Hindi pa rin naman nawawala yung namin. That's our opinion. Okay? So, parang hindi pa rin nawawala yung namin na, kumbaga, it's not the right time. Kumbaga, parang ayaw pa namin. So, it's our choice. Yeah. So, yan ang sagot ko doon sa mga papeles na sinabi niya na baka may problema kami, may problem sa mga papeles namin. So, paano kami nagka-problema? How many times na kami nag-renew? So, been renewing for 3 times na. At wala namang problema sa papeles namin. At saka, lahat ng papeles namin is okay. So, kasi paulit-ulit lang naman yan pag mag-renew ka. At saka, yung pangalawa, so number 2, yung hindi pumasa sa examination ang citizenship. So, actually nga, hindi ko pa nga alam kung ano yung mga tawag nito, kung ano nga yung mga ini-exam nga doon Kasi nga, hindi ko pa nga talaga nabuksan, wala pa nga talaga ako. At saka, never pa kaming nag-take ng exam. Wala pa nga, as is wala talaga. So, wala. As is zero, hindi namin alam. Minsan nakikita ko lang sa mga brochure na mga binibigay sa akin, pero we're not interested yet. So, mayroon niya mga nagbibigay sa amin na gusto nyo, hiramin nyo. Yan, sabi ko,
ang dami naman ito, 500 ba? More? Sabi ko sa kanila, maybe soon, pero it's not yet. So, ganun lang ano. Hindi pa kami nakapag-exam at wala pa. At hindi pa kami nakapag-review. So, I don't know kung ano yung mga tanong doon or ano yung mga kasagutan doon sa tinatanong doon sa may exam para sa citizenship. So, yun ang sagot namin doon. Hindi pa kami nakapag-exam. At saka, I don't know kung kailan pa kami mag-exam kasi ang hirap ng ano daw mahirap yung ano kasi sa sobrang dami ng items. I don't know. Wala naman imposible dito. Kasi nga, ang alam ko yung pinakamahirap dito, road test sa Canada. Hindi yung mga ganyan. So, I don't think na that's the one na naghihindran sa ano namin, yung mga reason na bakit hindi. Of course, normal lang yan. Lahat tayo may mga opinion. Lahat tayo mayroong kanya-kanya tayong ano sa buhay. Okay? So, i-clear up ko lang, hindi pa kami nakapag-exam. Never pa. Tsaka hindi ko pa na-try na mag-review. Okay? Ever kahit yung asawa ko. So, wala pa kaming ano talaga na hindi kami nakapag ano ng tawag nito nag-exam. Alam ko ang pinakamahirap na exam dito is yung ano kukuha ka ng driver's license kasi may abstract tapos mayroon pang situational. After ng situational mo magro-road test ka pa actual. So pakiramdam ko 'yun ang pinakamahirap dito. Pero obtaining those papers for Canadian citizenship, I don't think na mahirap siya. So, hindi pa rin namin yan winawala. Okay. So, yan ang pangalawa na tanong niya doon. So, yung pangatlo, ibang record or issues sa papers preventing from obtaining citizenship. So, baka yung ibig niya sabihin is yung kung may mga kaso ka, or siguro kung mayroon kang bad records, or something na may nagawa ka na tawag nito, tawag niyan, yung mga against sa law or any or mayroon kang criminal records or somewhere ano pa may mga nagawa mo doon. So hindi pwedeng mangyari yan dito kasi alam mo kung bakit. On the first place pa lang pag gagawa ka ng krimen dito, alam mo na kagad kung anong kalalagyan mo. So mostly pag major ang nagawa mo, then you have to go, makukulong ka talaga dito. After na makukulong mo, you have to go deportation. So why not? Bakit andito pa kami? Kung mayroon kaming problema obtaining issues sa mga ganyan. So baka siguro tawag nito, yung opinion niya lang din or probably maybe yung tawag nito sa nakikita niya lang bakit ganun. So kasi sa sobrang tagal na namin ng sobrang tagal namin nang umabot pa kami sa ganitong kahabang panahon. Bakit hindi pa kami ng citizenship namin? Ika nga sinasabi nga namin it's hindi pa ngayon. Yeah. Kumbaga antayin pa namin, kumbaga hindi pa siya sumagi sa isipan namin at hindi naman siya nawawala actually. So, kumbaga it's not our priority yet. Tawag nito, yung ini-enjoy pa namin yung pagiging Filipino namin. Yung tunay na Pilipino, di ba? So, hindi naman siya minamadali nga, ika nga. So, kung gusto mong maging Canadian citizenship, it's free for everyone. Na after ng yung tawag nun, yung permanent resident nyo, after 5 years ata, or 6 years, pwede ka na mag-apply ng citizenship. So, nasa sa inyo yan. It's your choice. Kumbaga, niya yan? Kagustuhan mo yan. So, sa amin, kasi pinag-iisipan namin ng napakahabang. Ayaw namin ng, darating yung point na, tawag nito, na pagsisihan namin or hindi namin alam. I know na napakaganda ang ng Canada. So, it's sobrang ganda. Wala kang masabi dito. It's the best. Ko sa inyo, it's sobrang ganda. Kaso lang, ang problem is, kasi nga, syempre pag tumatanda ka na dito, of course ngayon, medyo okay pa tayo. Kasi nga, bata-bata pa tayo, kaya pa natin ma-handle lahat. So, I don't think na, pakiramdam ko kasi, pag andito ako is, pag tumanda ako parang, I feel isolated. Kasi kasi ang asawa ko kasi, nagkukwento yan na ano yung mga situation na nangyayari doon sa nursing home nila.
So nakikita nila doon kung tawag nito, kung ano yung mga nangyayari. So we felt, nararamdaman namin mag-asawa. So ang sabi ko nga sa kanya is, pwede naman tayo kumuha ng citizenship, pwede naman siguro tayo mag-dual or any, kasi nga andito yung mga bata, andito yung mga anak namin. At siguro sooner, ganun din ang ano namin. Pero for now, ang plan talaga namin is we have to think of it. Siguro antayin na lang namin pag mag-edad kami ng 50 ba? Alam ko libre na yun eh. Kasi number one, ano, ang mahal din kumuha ng citizenship actually Magkano na ngayon? Baka umabot na sila ng $650. So, may bayad din yun, hindi libre yun. So, may bayad yun. The same thing, syempre, obtaining citizenship. It's a big responsibility talaga. Right? Kasi maging Pilipino ka tapos you have to be Canadian, you have to accept all the cultures or everything, pero you have to remember pa rin na Pilipino pa rin tayo. So, in short, hindi pa rin nawawala sa amin. Ika nga, doon sa last na video ko, hindi pa rin siya nawawala yung plan namin na to getting obtaining ng ng citizenship. Pero pag yung sinabi doon na tawag nito may problema sa papeles, that's completely mistake. Wala 'yun. Hindi talaga kasi nga dito pag nagsinungaling ka, wala na on the first place pa lang. Wala na yan, burado ka na lahat doon. Hindi na maano yung mga papeles mo. Hindi mo kayang pagtaguan dito yung gobyerno ng Canada. Yung pangalawa is yung ano ba yung pangalawa na yan? Ang sabi niya doon is yung may sa exam. Hindi pa kami nag-exam talaga. Hindi pa namin alam kung ano ngayon lumad ng exam na yun eh. Hindi pa kami. So, ang exam lang yun, it's not a big deal for that. Yeah. Yung pangatlo is yung issue or record na nagpe-prevent to obtaining ng citizenship. Siguro yun ang nila kasi nga syempre, inaano nila na mayroon kang records or something may nagawa kang hindi maganda, di ba? So of course, mayroon kang record sa police niyan. So hindi naman talaga yan. But all of that, hindi yan ang reason yan. So ang reason talaga namin is ayaw muna namin. So kumbaga, pinag-iisipan pa namin siya ng napakahabang panahon talaga. Kumbaga bata pa naman kami. Hindi pa naman kami siguro abutan siguro na siguro antayin namin mag-edad kami ng 50, 60. Siguro baka pwede na kami kasi nga libre. O di ba? So, yun. So, i-clarify ko lang, hindi pa rin nawawala ang namin, which is napakaganda dito sa Canada. This is good for raising family. So, pinaka the best sa lahat. Hindi pa rin mawawala. Of course, pag nag-retire kami dito, so of course, may pension ka na naman kasi nagtatrabaho ka, nagre-remit ka ng CPP, yung dinideduct doon sa ng government, yung mga sinasubmit mo sa kanila, sa payroll. At the same thing, tawag nito, yung tawag nito, pag tumanda ka lang, yun lang talaga yung ang pinaka-ayaw ko dito. Kasi ayoko ng weather. Ngayon nga is medyo nahihirapan kami sa weather. Lalo na pag ganito. Siguro kung ma-move ka sa mga other provinces, I don't think maybe na medyo mas okay siya kung mag-move ka sa somewhere na hindi siya ganun kalupit yung winter namin dito. Summertime, it's very nice, guys. Sobrang ganda talaga dito. Yeah. Wala talaga akong masabi dito sa ng government. So dito, ang pamumuhay dito sa Canada is everything is all the same. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat dito pantay-pantay. So, yan ang pinaka the best sa lahat doon. So, yeah. So, at least ma-clarify natin yung na yon, yung usapin na yan. Kasi, syempre, andyan pa rin naman yung mga opinion ng bawat isa. So, yung comment guys, open section ko dyan, mag-comment na lang kayo kung ano yung mga gusto nyong malaman tungkol dito. Which is the Canada is the best place for raising family talaga. Andito yung pinaka the best. So, kami magre-renew. Siguro mag-antay ulit kami kasi nga kare-renew lang din namin. So, after 5 years kasi ang expiration ng is 5 years.
Wala namang problema kahit mag-renew ka man o hindi. Ang problem lang is, excuse me, paglalabas ka ng bansa, kailangan mo yung PR card mo. Pero kung hindi ka naman uuwi or wala ka namang plano na mag-travel or somewhere, you don't have to. Kahit expire na nga siya, it's okay lang siya. Kaso lang, mas maganda pa rin na renew mo kasi in case of emergency, kung gusto mong umuwi sa Pilipinas or somewhere, mas maganda at least ready lahat ng mga papeles mo. Para hindi ka mahihirapan pabalik. Kasi kung wala kang PR card, medyo mahihirapan ka pabalik. Kasi mag-reapply ka ulit outside Canada. Medyo mas mahirap siya. Okay? So, yun lang. Guys, hindi pa rin nawawala ang ano namin. Okay? So, andyan pa rin yan. Andyan lahat ng mga plan namin. So, for now, it's our choice na hindi muna pinag-iisipan muna namin. Okay? So, maraming salamat sa kapanood ng aking videos, guys. I'm very small YouTube channel ko dito. Nag-uumpisa lang ako. So, yeah, kung ano man yung mga tanong nyo or any mga comments nyo, sasagutin ko lahat ng mga katanungan. The comment section is open yan para mag-open kayo ng mga ano at sasagutin ko lahat yan. Okay? So, kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe! Ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na dyan. Parang awa mo na. Okay, so minsan nag-upload ako ng mga videos doon sa mga ginagawa ko kasi karpentero pa ako dito. We're running our own business dito sa Canada. So we started like 3 years ago. We're doing exterior, we're building deck. Gumagawa kami ng deck, fence, renovation ng mga basement, gumagawa kami ng kitchen, bathroom renovation, tapos lahat yan pang outdoors yan ginagawa namin. Sa summertime, so ngayon summertime, very busy kami ngayon gawa sa labas. So halos mga trabaho namin ngayon puro outdoors. So basement, full reno namin yon, ginagawa namin bago. Tapos yung mga kitchen, pag lumang-luma na siya, gagawin namin modern style. Right? So may mga upload ako ng mga videos na mga ganun. So minsan, mga ganito din, yung of course, kung ano yung mga lifestyle at saka ano yung mga buhay namin dito sa Canada. Okay? So maraming salamat at please don't forget to subscribe. Thank you so much guys. God bless everyone. Bye!